kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kayo talaga ha, abang kayo na abang ng dambuhalang balita ha. Pati mga ilang secretaries, undersecretaries pati ako tunying pinagtatanong ha. Ayan, mukhang ano po ha, mukhang na-preempt. Ayan, yung ano ha, yung kudita ha. Ang dami kasi maiingay. Ayan, anyway, hindi katulad sa Senado, kokonti lamang sila. Pero ibig sabihin yan, abay, matatag si pinsan na House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Oras sa Father Jerry Orbos, alas 8:13. For Best Public Affairs Program, Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Nakakahiya po tayo, ano ha? Abay, mantakin yung kanselahin ng South Korea. Ayan, yung infra loan, uutangin ng Pilipinas sa South Korea na 28 billion pesos. Wow! Bagamat itinatanggi po ng ilang opisyal pero hindi naman daw nagkasundo. Pero the mere fact na nagsalita itong kanilang presidente na si Lee Jae-myung Kimchi, anong sayo? Baka daw, kaya daw po sila mahabigan yung loan na 28 billion pesos ang halaga. Baka daw po mapunta sa korupsyon, mga kuya, mga ating, kaya kinansela yung loan natin. Sigaw natin noong kampanya, kung walang korap, walang mahirap. Hindi lamang ito pang slogan o pang poster. Ito ang mga prinsipyong tinatayuan at nagsisilbing batayan ng ating administrasyon. Narinig niyo po ba ang dinaing ng bayan? Dinig ng bayan na galit, himig ito ng Pilipinong di muli palulupig. Dudurugin ang dilim, ang araw ay mag-aaral, at mga pusong nagtimpi ay magliliyak. Ikaw ba'y makikibaka at hindi matutuwag? Nagisingin ang mga panatikong pilit mulan. Kasinungalingan labanan hanggang mahuwag. Ginawa naririnig, tinig ng bayan na galit. Hiling ito ng Pilipinong di muli malulupig. Dudurugin ang dilim, ang araw ay mag-aaraw, at mga puso nagtimpi ay magliliyak. Ang tindi yung nangyari sa Nepal, ano po, yung kongreso nila, yung parliament. Sinunog na magalit ng mga demonstrador. Alam niya. Abay, tama ba pati yung dating, yung misis ng dating prime minister o presidente? Kasamang nasunog nung sunugin naman yung kanilang bahay. Diyos ko. Sana'y wag namang mangyari dito po sa atin, ano po, mga kaibigan. Sa
Bagay, ang mga Pinoy mahaba ang pasensya ha? Kaya lang, pagka umabot na sa sukdulan sabi nga ni Idol, ayan, FPJ, ayan, pagka puno na ang salop mga kuyang mga ating dapat nang kalusin. Sana po ay yan ay babala sa ilan natin mga opisyal na sobra na ang pagiging korap. Sigaw natin noong kampanya, kung walang korap, walang mahirap. Ba, matindi rin itong si Secretary Vince Dizon. Abay, gusto niyang mapailalim sa lookout bulletin order ang nag-resign na DPWH Secretary Manny Bonoan. Wow! Pero ang malupit, Senate President Tito Sen, ha? Abay, itong si Engineer Bryce Hernandez, ha? Abay, ililipat po sa Pasay City Jail. Naku, abay, what's out? Ayan, behold, Right Honorable General Ruel Rivera, ha? Baka po biglang magka-riot sa Pasay City Jail, ha? Alam nyo naman napaka-importante ang testimony nitong si Engineer Bryce Hernandez, ha? Ayan, Kuyang Ruel, ayan, Right Honorable, ha? Baka biglang magka-riot sa Pasay City Jail at kadyutin itong si Bryce Hernandez, ha? Huwag naman. Daming bayan. Sandali lamang, ano ang latest sa Malacanang? Ayan, di pa ina-announce yung yung composition ng independent commission. Ay, commission tuloy. Commission, ayan. At ano pa ba, ha? Ayan, yung plinanong kudita sa Kongreso, ha? Ayan, oo nga, mukhang matatag si pinsan. Daming bayan. Hindi nangyari ang kudita, wala natin, ha? Ayan, pag-uusapan daw, ha? Pero mukhang may rito, ha? May kamay dito ang mga taga-NPC, ha? Nationalist People's Coalition. Daming bayan. Pero eto ang masaya, mislet. Ayan. Ay, nako talaga mga kuya mga ating. Bagamat marami tayong, may kinalaman pa rin po sa kontrobersya sa mga infrastructure projects po mga kaibigan ng DPWH. Bakit kanyo, ha? Alam niyo po ba mga kaibigan na may isang opisyal ng Department of Public Works and Highways. Pinasimento ang buong kalsada ng isang barangay kung saan nakatira doon ang kanyang chiching. Ibang magmahal itong opisyal ng DPWH. Mamaya, Justice Sam sa ating special na balita yan, ha? Naimbag nga bigat amin apo dagiti kalyente dita Ilocos, Slovakia. Aglalalo dita Batak City, Ilocos Norte, ha? Ayan. Iti Ili, iti anak Tibataka, Ilocos Norte, ha? Dahil ngayong 9/11, September 11, ay ginugunita po ang birthday ni Apo Ferdinand Edralin Marcos Sr. Ayan. Pada-pada tayo, Apo, ha? Naimbang nga bigat yung amin dito Ilocos, ha? Ayan. Lahat ng mga mayor dyan sa Ilocos Norte nandyan sa Batak ngayon, ha? Ay, yung mga mayor sa Ilocos Sur, Manong Chavit, pupunta rin ba? Makiki-birthday din ba, ha? At deklarado bang holiday ang buong Ilocos Norte, Miss Let?
ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos the Jr. Si Apo Bonget, ayan, abay, andyan na ba sa ano, dita kwan, Apo, dita Batak, Ilocos Norte, umay makipagkasangay, makibirthday ni Apo Bonget, ha? Alamin nga natin dahil andun ang Pangulong Ilocos Norte sa Batak. Andun na ba, Miss Let, dyan ba nag-overnight, ha? Aris number 14, Let, teka muna, ang tanong dito attend kaya doon ang controversial na presidential sister, ha? Si Manang Amy Marcos. Aris 14, Let Narciso, please come in, Miss Let. Lakay, biyaheng Ilocos Norte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa Marcos Day celebration. Ito ang naunang pagdiriwang sa Batak kaugnay ng araw ng kapanganakan ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. na ipinanganak noong September 11, 1917 sa Sarata. Deklarado ang September 11 bilang isang special non-working public holiday sa Ilocos Norte. Kabilang sa mga aktibidad na pangungunahan ni Pangulong Marcos, ang pag-aali ng bulaklak sa libingan ng dating Pangulo, parada at cultural programs. Inaasahang makakasama ng Pangulo si First Lady Liza Araneta Marcos at mga anak, Ilocos Norte Governor Cecilia Marcos, Vice Governor Matthew Marcos Manotok at iba pang opisyal. Takay? Ayan, paano sa libingan ng mabayani, nandun ang labi ng dating Pangulong Ferdy Marcos Sr. Malaman natin mamaya, Lakay, pero yung aktibidad kasi kaugnay ng Marcos Day ay doon sa Batak. Ayan. So, abangan mo kung attend ang presidential sister. Ayan, si Manang Amy. Pero nung mga nakaraan, nandun naman siya, Lakay. Nandun naman siya. Ayan. Ano natin ngayong araw? Si Pinsan, imbitado ba si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez? Abangan natin maya-maya, Lakay, kapag nagsimula yung mga aktibidad. Siyempre, uncle din niya, si Apo Perde. Kasi ang nabanggit lang, Lakay, yung nakalagay dito sa abiso ng palasyo ay si Special Assistant to the President Antonio Lagdameo. So, yung iba pang mga bisita ay malalaman natin mamaya. So, anong inaasahan natin dyan sa birthday commemoration, celebration ni Delayed Apo Ferdy Marcos? May mga special announcement ba ang Pangulong Bonget, Miss Let? Wala kay inaabangan yung anunsyo dun sa Independent Commission, pero hindi pa malinaw kung doon niya ba gagawin o dito sa Malacanang dahil kahapon pa inaabangan actually, Lakay. So dahil sabi niya within 48 hours hanggang ngayong araw yon. So mamaya Ayan, mag-aabang tayo ngayong araw, Lakay. At saka siyempre, ano ang magiging kapalaran ni Pinsan? Ayan, si Mr. Speaker. Ayan. Paano ang meeting, ha? Ayan. Anong balita ng bubit mo sa Palasyo, Miss Let? Nagsalita na rin kasi si Presidente, Lakay, di ba, na sa ngayon, yung pagkakabanggit sa pangalan niya ni Speaker, dun sa name dropping pa lang. So, sabi niya, malalaman yan kapag nag-umpisa na sa investigasyon yung Independent Commission. Pero sa ngayon ay wala pang maaaring conclusion na maibigay. Ganun ba? Bagamat may statement ang presidente kasi nung bagong dating from Cambodia, di ba? Naniniwala siya na walang kinalaman ang kanyang pinsan sa mga anomalya ng mga flood control projects matapos idawit ang kanyang pangalan ni Carly Diskaya. Lakay, ang sabi niya, madali lang kasi magpangalan. Ang kailangan, mayroong mga ebidensya na susuporta doon. Kaya lang si Apo Presidente natuto na rin yata ng saywar kina Apo General Dick De Leon. Nambagabigat Apo. Ayan. Kina Secretary Anyo. Ayan. Anyway, sige, abangan natin yan. Anong oras magsasalita ang Pangulong Marcos dyan sa Batak, Miss Let? Ano mang oras siguro ngayon, Lakay, dahil actually ang binanggit ay alas 8 magsisimula yung programa. So pagkatapos sa mga yun ay magbibigay ng kanyang mensahe si Pangulong Marcos. So nandiyan ka na rin sa Batak?
Hindi sa ka- Malacanang Lakay dahil Biran. inaabangan nga yung anunsyo sa Independent Commission. Paano kayo makatikim ng empanada niyan at saka bagnet? Kung nandiyan ka sa naiwan ka pala sa Malacanang. Pero Lakay, marami na rin dito sa Metro Manila niyan, di ba? Dahil nga malayo yung Ilocos. So, dinala na dito sa Metro Manila. Maghahanap ka nga lang kung saan meron. Siyempre, iba yung may init pang galing ng Batak, ha? Nakabox pa yan, mainit-init pa pagka bagong luto sa Batak sa bilis ng biyahe ngayon, pagdating sa Manila mainit-init pa yan Okay, sige. Baka naman baka sa birthday ni Presidente Lakay. Oo nga pala, ha? Di ba joint celebration na lang sana? Sa Sabado na ang birthday niya, September 13. Ayan, malaman natin, wala pang binibigay na kung anong ganap sa birthday ni President sa Sabado. Okay nga, Rod, abangan natin yan. Good morning, ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Leta Narciso mula sa Palasyo ng Malacanang. At happy birthday kung nasaan ka man, Apo Presidente Perde. Ayan, Ferdinand Edralin Marcos Sr. At sa lahat ng mga Ferdinand, binabati rin natin na happy birthday, ha? Alam po niyo mabigyan, bakit nga ba ganun, ha? Kung sino ang presidente, ha? Doon kinuha ang pangalan ng mga bagong panganak. Katulad nito, ipinangalan kay Apo Perdi. Ayan, si Apo Ferdinand Kagawad Dator ng Alamino sa Pangasinan. Ayan, binabati ng kanyang kabagis, Colonel Joseph Dator from Spain with love, ha? Ito pa si Lieutenant Colonel Ferdinand din. Ayan, Ferdinand Barandon ng AFP Intel Command. Asan ba yung isang Ferdinand dito? Ayan, si Kuyang Ferdinand. Ayan, Ferdinand Moreno. Ayan, asan pa yung isang Ferdinand na sana hindi na raw Ferdinand ang kanyang pangalan. Loko-loko rin tong kababayan namin si Dr. Ferdinand Pagdilaw. Ayan, si Dr. Ferdinand Pagdilaw, anak ni Pinili pero nandyan sa Cagayan de Oro City ngayon, na bagamat Ferdinand ang kanyang pangalan, siya po ay anti-Marcos. Binuking ba, ha? At siyempre, sa mga taga Bureau of Customs, baka hindi nyo alam, ha? Birthday din ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Nabati ni Colonel Glenn. Ayan, Jetta Maronilla. Ayan, at siyempre lahat ng mga taga-customs at mga brokers, happy birthday. Wala ba tayo dyan? Ito nga pala, ha? Bagamat hindi po Ferdinand ang pangalan, batiin din natin. Ayan, si Nanay Ernesta D ng Marinduque. Happy birthday, Nanay Ernesta, ha? 85 years old na siya ngayon. At si ating Brenda D. Ayan, binabati ni Kuyang Attorney Orlando D. Teka muna, ba't puro pagbati na happy birthday? Batiin din natin itong si Gob, birthday din pala, ha? Si Governor Mujib Hataman ng Basilan. Ayan, Gob, assalamualaikum. Ako, bagulo dyan sa MILF tuloy sa BARM, ha? Ayan, baka yung mga taga MILF dyan, dalawan ang faction, baka mag-gera-gera sila dyan. At siyempre, binabati rin natin, si Apo Commissioner Billy Dulay, ang dating BIR Commissioner. Apo Billy, naragsak nga pa nagkasakit mata, Apo. Ayan, binabati ka ni dating Presidente Digong. At si dating Secretary Silvestre Bebot Bello III. Ayan, happy birthday, Apo Commissioner Billy Dulay. Daming bayan. Sino pa? Isama na rin lalakay si Kapitan Els Bartolome, sabi ni Colonel General Nica Bartolome, ha? At ganoon din si Tilapia King. Ayan, si Kuyang Joe Katabian ng Gonzaga Masonic Class number 66. Sabi ni Kuyang Doming de Asis,
Birthday din pala ni Berwar Sipul, Arman Alcala. Ayan, mula kay Atene Rodel Miliado at mga nobility sa Katimugan Shrine Club. Daming bayan. Dami naman nito ha. Napaaga yung birthday greetings natin. Dapat sa special na balita ito tungkol dun sa DPWH official na pinasimento mga kaibigan. Pinasimento yung buong kalsada ng liblib na barangay ha. Dahil doon nakatira ang kanyang chiching. Ayan. Happy birthday din na kay Lucille Joy Bitantos na asawa ni Engineer Carlos Hernandez and then from Mika and Arnel Salarsa. Ayan, happy birthday! Daming bayan. Oras, medyo inaano lang natin mahabigyan, nilalighten lang, pinapaano natin yung mga mainit na issue ngayon, ha? Ayaw nating mag-alab, ayan, ayaw nating mag-alab ang silakbo ng bawat himaymay ng damdamin ng ating mga kababayan dahil po sa talamak na korupsyong nangyayari ngayon. Sigaw natin noong kampanya, kung walang korap, walang mahirap. Babalikan natin lang pang mga reports. Ayan, kumusta ang mga kakosa dyan sa Pasay City Jail? Oras Chief Justice Alex Jasmundo. Ay, CJ, kumusta po kayo? Ha? Ayan, kailan daw dedication yung MR? Ayan, sa impeachment kay VP Sara. Ayan, pero sabi ng ating bubiti, asa ka pa? Ayan. Dedication yan, ha? Ayan, kailan? 2028. Daming bayan. Oras Chief Justice Alex Jasmundo. Oy, kuyang Justice. Ayan, apo. Ayan, Justice Sam Gaerlan at Mr. General Edwin Ernie. Oras ganap na alas 8:34. Ang oras na yan ay hatid sa... Lahat po ng kanyang mga estudyante, ayan, kamag-anakan, ipinapaalam po sa inyo na ngayon ang kanyang book launch. Ayan, dyan po sa may Conrad's Hotel, dyan sa MOA, ha? Abay, mamayang 11:30 hanggang alas 2, aba? May ada libre tanghalian na apo din. Amading. Ang kanyang libro po mahabigan na ilolon sa mamaya ay They Will Be Done in Heaven as in Earth. Ay, hindi pala. They will be in heaven before the devil knows. Ba? Sino ba mga demonyo rito? Dinamado Valdez, ha? Ayan, abay mukhang tungkol saan ba ito? Ayan, tungkol daw sa mga judge ba o mga justice, ha? Ayan, ano ba itong libro mo ito, Dina Amading Valdez? Ayan, binabati ka ng mga members ng Rotary Club of Manila. Ayan, matignan nga natin at makapagpapirma ng librong ito, ha? Ayan, They will be done on earth. They will be in heaven before the devil knows. Congratulations, Apudin Amado Valdez. Sweetheart, sorry wala kasi akong kaya ibigay sa'yo, kundi Christmas card. Pero di bale, andito naman ako, di ba? Mas mahal mo ako kaysa sa Christmas card, di ba? Pero meron pa akong isang regalo sa'yo. Ibubulong ko sa'yo. Do you know that I love you very, very much? That I'll awake on Christmas morning and find my stockings filled with you. Merry Christmas, Sister L.
Merry Christmas, Lakay, at Merry Christmas po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong 105 days na lang. Ilan? Pasko na. 105. 105. Yes. Wow, bilis ng panahon. Diba, Lakay? Oo. Abay, next week, 100 na lang. Aba, Yes. tingnan mo nga naman, ano, Ako nilulook forward ko na lang na ano? feeling ko yung Pasko. I-feel ko na lang yung Pasko. Kasi oo. pagka inintindi ko yung problema ng Pilipinas, baka tumanda ako. Ay, kaya nga, chill-chill na lang tayo ha? Ayan. Oo. At mga kuya, ayan, naku, lalo na tayo bukas, ha? May Black Friday protest. Oo, Ayan, Lakay. saan ba gagawin ang mga yan? At ang malupit, sa birthday ni Apo Presidente Bonget, ha? Abay, meron daw rally sa EDSA. Ayan, EDSA Shrine, ha? Alam yun. Sasabayan ng kilos protesta. Ayan, anyway, tignan natin, ha? Ayan, mukhang mauna rito ang Sister L, ha? Ang Tay Yellow Ribbon. Pero, anyway, nabuhay ang mga August 21 na movement. Ayan, yung mga tao, Lakay, kung napapansin mo sa social media, sa bagay, di ka masyadong nag-check ng social media, no? Pero yung mga nangyayari sa ibang bansa, di ba? Yung sa Nepal, sabi nila, wag naman sana mangyari yun dito sa Pilipinas na magalit yung taong bayan at magsagawa ng mga marahas na pagkilos. Ayan, so ingat-ingat po tayo, pero sabi nila kung mag-EDSA tayo, ayan, EDSA na naman. Sabi ni Kuya Jesus sa Santiago, may pagbabago ba? Tayo ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing, ngunit nang maluto ay iba ang kumain. Tayo ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing, ngunit nang maluto ay iba ang kumain. Tayo ang pangharang sa tangke, pambala sa kanyon, habang nag-aabang ang mga buitre, bantay sa lakay ng mga lider ng nasyon. Kahit nag-ed sa 3, kahit mag-ed sa 4, ang buhay natin di pa rin magbabago. Kahit mag-people power, tayo ang talo, hanggat hindi tayo natututo. Damdamin Bayan. Ang ganda nung lyrics ng kanta, Lakay, kung papakinggan mong mabuti. Maraming salamat, Kuya Jess Santiago. Ang hindi ko mano doon yung ikaw ang nagtanim, pero iba yung kumain. Nakakaloka. Ay, sinabi talaga. At sa bagay sa mga nangyayari ngayon, dapat matuto na ang bawat Pilipino. Sinabi mo. Kaya mabuti pa, ha? Ayan, aling felicidad. Mamasko na lang tayo. Nasaan ba ang ninong ng bayan? Standby sa ating mga reports. Pero sandali lang, may maraming sip-sip sa customs. Ayan. May mga nakikibati. Ayan, basahin mo nga kung magbasa. Yan, bumabati rin ng happy birthday kay Commissioner Ariel Nepomuceno, sina Attorney Juan Carlos Caloy Brillantes, MPSA Chief at Customs Container Control Division. Ayan. Happy birthday. Ako babatiin ko rin si Commissioner. Wala ba tayo dyan? Pero sabi ni Commissioner Nepomuceno, pabati-bati pa kayo dyan. Kahit araw-araw kayong buhabati sa akin, kung hindi kayo makakota, sibak kayo. Hindi sa akin, Ubre, mga palakasan na yan. O nga pala, congratulations kay Collector Patek Philip Albiar. Ayan. Bakit, Lakay? Nakakota ba? For the first time, nakakota, kaya medyo safe siya ng konti ngayon.
Eto na ang ninong ng bayan. Nasa ba ang ninong ng bayan? Yes, ang ating ninong ng bayan ay nandyan sa may barangay Kanumay West sa lungsod ng Valenzuela, Lakay. Ano ba? Nakasalbabida ba si Sherwin dyan? Hindi naman yata. Nakabangka ba? Baka ba Ayan. dyan? Parang di naman masyado yata, Lakay. Katabi lang to ng Maysan eh. Nandun ganun siya ba? sa Maysan kanina. So ngayon, nasa Kanumay naman siya. So wala na bang baha dyan, Mayor Wes Gatchalian? Ang ninong ng bayan sa ating DZRH, Malakas Aguinaldo Promo. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itoto nyo na ng malakasan ang inyong radyo at baka kayo na ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo, hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oy, kayong mga taga-DPWS, ang kukulit ninyo ha. Ayan, relax lang. Ayan. Bakit? Sino daw yung official ng DPWS na nagpasimento ng buong barangay ng kanyang girlfriend? So pinasimento niya dalan, doon yung kanyang chiching. Kakaloka naman yun. Totoo ba, Lakay? Eto, chill-chill ka lang dyan ha. Abay, sabi nga ng mga kabarangay ng kanyang chiching, ay, siya pala yun. So buong barangay, Lakay. Oo. Nakita sa TV, ay, siya pala yun. Official pala yun. Low-key lang daw nung una, pero yun pala, taga DP. Wala namang masama po maging taga DPWH. Ang masama lang po, pagka na-involve ka sa korupsyon. Ang tanong dito ay, yan ba ay kasama sa NEP yan? Oo, kasi. Di ba? Yung bang budget yun, kasama ba sa National Expenditure Program yan? Yes, accounted ba yan? Kasama ba sa pondo yan? Insertion yan. Ayan. Baka sa iba na insert yan. Iba magpalakas na kaya. Nepe, kaya kong ipasemento ang buong barangay para sa'yo. Iba magmahal Ninong ng bayan na Sherwin Alfaro, please kami. Sino ang bibigyan mo na Aguinaldo ngayon? Yes, good morning na kay Deo to Ganda naman ng mga bulaklak. Wow. May west, mga bulaklak. Ang sabi nga ang gulo-gulo na talaga sa Pilipinas. Tapos dumagdag pa sa isipin ng mga Pilipino. Yung ang pangalan mo, Pacifico, pero ang nickname mo, Curly. Ang layo. Ano nangyari daw yun lang? Di mo na, pangalan ko, nickname mo. Kasi nung bata daw yan kinukulot-kulot yata, kaya Invento ka na naman. Maniniwala naman sa'yo mga nanonood. Mahilig sa cheese curls. Ay, pero bahay na talaga pinaisip mo tayo, tignan mo pagpasok mo, rep ka agad. Ang puti ng ref. Ref nasa itaas para hindi bahain, ganon. Wow, ang taray na laman ng ref, Lakay. Tiyo mo. Tools. Sa Pilipinas ka lang makakakita niyan. Kaya rep ni Kuya Hanep binigyan mo ko ng idea Ang lak ng rep. Ako. Ayun nga. Lak ng rep. Kesa naman itapon sa estero yan, Sherwin. O di pa kinabangan pa, ginawa pang malaking toolbox. Yes. Ayan. Ano ba yan? Toolbox yung rep. Oo. Pero Lakay, ito talaga magaling. Pero mo naka-radyo. Asan yung radyo nyo tayo? Ang ingay-ingay. Ayun. Aba, daming transistor ni Kuya, ha? Parang kang si Fiscal Chief Prosecutor Elmer Rillion, ang dami-daming collection ng mga lumang radyo. Kolektor pala to Kung narinig niya kanina na nandito sa Valenzuela, yung DZRH, ano ginamatay? Binabas ako. Kasi kung mga dadaan, malalabas ko lang mga 30 minutes. 30 minutes ang tagal. Sabi ko na, gusto na sa Valenzuela. Sabi ko kahapon, wala kaya dadaan dito, hindi siya. Inabangan ka sa kalsada, ha? Kikinig. Sabi ko, Jerry Guevara. Jerry Guevara. Ano na siya, 5 na ang kanyang paalakay. Kasi may hawakan, isa'y nakatayo. Ano nangyari po? Diabetes, media. Media lakay. Media na. Ayan.
So, Sherwin, bigyan mo kaagad ng 1,000 si Kuya Jerry. Ayan. Dahil sino paborito mo announcer pag umaga? Si Jerry ba saka si Anthony Tatakna. Walang dagdag. Wala daw dagdag, di mo paborito sila kay Meron ka 1,000 pesos! Pandagdag sa maintenance. Sherwin. Ano may pang-maintenance na raw? Sherwin, para bumilis-bilis ang lakad ni Kuya Jerry, ayan, dagdagan mo ng 1,000 pambili ng gulong ng kanyang nung kanyang para mabilis ang lakad niya. Lalagyan ng gulong. Lalagyan ng gulong yung kanyang anong tawag doon? Ayan, ito lang. Parang walker. Ay, walker ba yan? Andador. Ayan. Andador. Baka tayo. Lakay, baka tayo. Andador. Pambili ng gulong. Ayan. Thank you. Salamat po. Ayan, wala pa naman, Kuya. Hindi ko alam kayo dasaan. Hirawan ni kami. Sabi ko, mga dana, nasa may sanay. Lalabas ako, mga dasaan. Ayan. Thank you po sa pakikinig. Sige, Kuya. Ayan, pakihampas nga yung hambalos nga yung mga aso niyo maiingay dyan. Ang ingay ng aso. Ganun at Asusena yan. Yes, sir. Sige, bigyan mo pa ng grocery items si Kuya Jerry. Bigay mo na, pati yung radyo natin. Para madagdagan ng collection niya. Ang damdaming bayan na mini component at syempre ang Rolls-Royce Generation. Ayun, wag mong kakalimutan yung Rolls-Royce umbrella. Wala pong anuman, Kuya Jerry. Ayan. Ay, si Mami. Ayan, maganda umaga po. Si Mami, at tignan mo, tuwan-tuwa. Kasi talaga daw mapupunta yung payong. Ayan. Ako na payong Ayan. Kaya, naku, maraming salamat sa laging pagtutok sa DZRH po. At syempre, sa mga nais sumunod na 1,000 pesos sa akin tumutok sa DZRH, baka kayo nasusunod na Pilipinas. Wow! Ingay. Bigyan ng buto ang mga yan. Bigyan ng dampon! Susunod na bigyan natin sa DZRH malakas promo. Aris Pedig, sorry na bataan para DZRH, una sa balita. Una sa Pilipinas. Huwag ka na mali-mali. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nataranta na doon sa mga aso ni Kuya Ayan. Inaagawan pa si Ninong Sherwin Pwede ba i-asusena yan? Bawal lakay, mapapagalitan ka. May batas na po, bawal pong katayin ng mga aso. May mga hinuli sa amin sa Badok. Animal cruelty, bawal. May mga hinuli dun sa amin sa Badok, Ilocos Norte. Oo nga, nagkakatay ng aso lakay. Sarap naman kasi. Ikaw talaga. Pero totoo sa Andador. May Andador pa ba ngayon, lakay? Oo nga, Diba kasi parang ngayon, iba na Iba na yung design. Ako inabutan ko pa yung Andador na parang kawayan. Yung ratan yun Ratan. Yun yung sinusurot pag luman. Pagka... Sandali lamang at babalikan natin ang ready na ang mga reports. Ano ang report mo, Raymond Dadpaas, Branda? Anong report naman ng Milky Rigunan? Naku, mainit ngayon dyan sa Kamara at Senado, Abay, mukhang nagbabagay ngayon ito si Senator Jinggoy at saka si Congressman Terry Ridon. Hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalma. Kung wala si Deo Macalma, kulang ang almusal ko. According to my bubuit. Anong sabi ng bubuit mo, Senator Jinggoy? Ayan, sabi ni Congressman Terry Ridon, ingat ka daw. Ayan. Baka doon ipatawag ka niya sa Kongreso. Nagbababag to. Alam nyo bang ipinasimento na isang lover boy ng DPWH ang kalsada ng isang barangay kung saan nakatira ang kanyang magandang chiching, Sister L. Tinalo pa LGU Oo nga. Ayon na sa ating bubita, Sister L. Ayan.
Aba, pati ang kalsadang walang bahay, ayan, pinasimento. Ayan. Bakit? Dinadaanan ba yun ng chiching niya? Baka... Siguro nagbabike yung chiching. Baka yun ang kasama, nakalagay sa NEP, ayan, baka... baka naman laki yun. Baka 100 milyon, sayang. At saka baka hindi sabi standard yun, kaya... maganda yung kalsada. Oo, maganda yung kalsada. Hindi ba nalulubak pagka umulan? Kaya swerte naman kabarangay nung kanyang chiching Ayan. Dahil sa pagmamahal ni DPWH Sister L, nakinabang din sila dahil napasimento ang kanilang mga barangay na napapabayaan na. Ayan. Okay din. Pero ang tanong, yung pondo lakay. Ayan. Sabi nga, baka nasa NEP yan. Hindi ghost project yan. Hindi kay ghost project yan. Hindi. May project. Hindi yan ghost. May project. Pero ang tanong lakay, yung fund. Ayan. Malam mo, funded ng JICA yan. Kaya... Ang taray naman ng JICA talaga. Nahiya naman ng Japan sa atin. Malam mo, funded ng JICA yun. Kaya South Korea. Pero ayun na, teka muna, sandali lamang at si Brad, ayan, baka mamaya, nailipat na ba si Engineer Bryce sa Pasay City Jail? Yes, lakay. Nandun na siya. Ba? Nasa kagabi siya, mga bandang alas 8, dinala sa Pasay City Jail. Pinuntahan ni Giselle ganun ba? Hindi niya nga lang alam kung ano yung almusal. Naku, Right Honorable Ruel Rivera, kailangan mapabantayan mo ito, Ayan. Baka biglang magkarayo dyan sa Pasay City Jail. Mag-isa lang daw ngayon, lakay. Sa selda? Kasi parang nung una may kasama siya. Pero syempre nag-iingat din naman kasi pag may nangyari sa kanya, pananagutan niyan. Pag may nangyari kay Engineer Bryce Hernandez, ayan. Sino pa ang magte-testify dito sa mga Yes. Siya ang malaking whistleblower. Ayan. Yes. So kasi kinakanta niya lakay. Kumakanta na katsintonado, Ayan. Pero mo opisyal ng PNP kinastigo sa nataklasang na rentangay na sasakyan sa quarters ng mga opisyal sa Campo Crame. Opisyal ng PNP kinastigo sa natuklasang rentangay na sasakyan sa quarters na mga opisyal sa Campo Crame. May rentangay sa loob ng Crame, lakay. Doon dinadala sa Campo Crame. Ano bang storya niyan, lakay? Oo nga, Akala ko naman yung i-report mo, Raymond, yung Brad, yung away ni Senator Jingo at saka Congressman Ridon. Ayan. Nagtalo pa sila Saan dadalhin si ayan. Kaso mukhang nagkasundo naman na dalhin sa Pasay City Jail. Loko-loko rin din si Congressman Ridon O sige ka, galing ka na dyan. So, talaga, itong mga mambabatas natin mahabigan minsan parang bata. Pero kidding aside, Sister L, matitindi itong mga nangyayari ngayon. Yes. Pero alamin natin ang latest muna mula sa Senado, RS number 28. Brad, Raymond Adpaas, please come in. Raymond. Mayor Elaine, pinagpapaliwanag ni Senador Raffy Tulfo yung mga opisyal ng Philippine National Police sa palpak nilang paghawak sa mga kaso ng rent tangay. Ito'y matapos matagpuan ng isang SUV na narent tangay sa Married Officers Quarters o MOQ sa loob ng Campo Crame. Dito nakatirang mga matataas na opisyal ng PNP. Sa privilege speech ni Senador Raffy Tulfo, ang SUV ay narentahan at tinangay ng isang Chinese national na nagpakilala sa pangalang Wang Huiyi. Nabawi ang sasakyan ng mga operatiba ng PNP Anti-Kidnapping Group sa isang anti-kidnapping operation noong July 14. August 6 nang matuntun ng may-ari ng sasakyan sa pagitan ng Global Positioning System o GPS at ito ay nakaparada sa MOQ sa loob ng Campo Crame. Sabi ni Tulfo, kahit sino ang may-ari ng sasakyan, ito Mayor, kahit sino daw yung may-ari ng sasakyan ay hindi malaman kung anong gagawin dahil hindi man lang siya nasabihan kung sikaw ay matutuwa, mabubuisit o dahil nasa loob nga ng Campo Crame ang yung sasakyan na nakaparada pa sa quarters ng mga opisyal ng PNP. Wow. Hindi kumbinsido ang senador sa paliwanag ng PNP-AKG na wala silang parking space kaya dinala ang sasakyan sa MOQ. Sabi naman daw kasi ng Headquarters Support Service ng Campo Crame, walang coordination sa kanila ang PNP-AKG.
Umaasa siya na matutugunan na itong problema ang maganito ni Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., ang officer in charge ng PNP. Problema sa rentangay, pati sa paggamit ng masakyan sa mga krimen. Pakinggan natin si Senador Rafi Tulfo. The owner of the SUV eventually traced it to a global positioning system or GPS installed in the car and saw that it was parked in the PNP MOQ or Married Officers Quarters. Mr. President, kung ako ang may-ari ng sasakyan, di ko alam kung ako ba'y matutuwa, mainis o matatakot. Na-rent na nga yung sasakyan ko tapos bigla ko na lang matitrace ang sasakyan sa Camp Crame at sa tiraan pa ng mga matataas na officials ng PNP. Naku. Sino nakatira dyan? General, Colonel, Sargento, ayan, Teniente, ayan. Normal yan. Normal yan, mga official, Mayor. Mostly yan, mga high-ranking, Colonel, mga generals. Yung mga nandidyan, Mayor. Baka, Raymond, baka mamaya, ingat yung mga gumagamit yan, baka maratrat sila, baka sabihin, karnap ito, ayan, sinong gumagamit yan, ha? Baka maratrat yan, yung pala, opisyal ng Kampo Crame ang nakasakay dyan. Yun na nga yung binabanggit ni Senador Tulfo, Mayor, na dahil doon kasi sa sinusunod na SOP ng PNP, dapat in 48 hours, at least na impormahan man lang, ang PNP Highway Patrol Group dahil sila yung kumukuha ng mga listahan yan. Hindi na, kumbaga yung SOP sa proseso hindi nasunod. Kaya nagtataka yung may-ari, buti na lang natuntun niya. Siya mismo nakatuntun dahil sa gamit niyang GPS, nakita yung mismong sasakyan niya. Dahil ang problema dito, July 14, nabawi yung sasakyan, August 6, niya natuklasan at in between, hindi man lang siya nasabihan ng mga pulis na na-recover na pala yung kanyang sasakyan at nasa Kampo Crame na. Raymond, na walang kalokohan yung ganitong klase. Yung may-ari ba nagpunta ba ng Kampo Crame? Takot lang yan. Kaya nga, yun yung problema dito. Kaya sabi ni Senator Tulfo, sana daw matugunan tong problema nga ng rentangay at yung proseso ng paghawak dahil kung hindi lang isang beses ito natiyak na may mga kalintulad pang mga kaso. Ayan. Grabe naman. So nasaan yung sasakyan? Nabawi na ba o hindi pa? Mukhang pinoproseso na, Mayor. Di ko alam kung by this time ay nabawi na ibalik na or pinoprocess pa dahil siyempre pag ganyan kailangan pang mga prosesong dadaanan at patunayan mo na ikaw mismo ang may-ari nung nasabing sasakyan. Nako. Daming kwan. Okay, Brad, ano ang latest sa Senado? Anong latest kay Senator Jinggoy at Congressman Ridon? Hanggang kagabi ay nagngingit-ngit pa si Senador Jinggoy. At yung latest post niya sa kanyang Facebook account, nakita ko may dalawang larawan na nakapost doon. Itong si Congressman Terry Ridon at Bryce Hernandez ay once upon a time ay magkaklase pala. May connect pala. Ayan. Magkaklase. Classmate. Batchmate sila somewhere. So, hindi binanggit kung saan school kasi, Mayor. Sa ano yata? Sa St. Teresa's o St. Paul? Ayan. Kulasa. Ay, kala ko sa St. Paul, iba pala yun. Nalito sila kay kasi. Nalito tuloy ako. Exclusive for girls. Girls yun eh. Anyway. Nag-loading ako bigla. Kalobat ka talaga. Dapat iniinom mo yung binibigyan ng kape ni Kuya Jong Francisco na coffee drop para alert ka parati. Ayan. Kulang pa kasi. Okay, Brad. Anong ang tanong dito ngayon na Brad? Paano ang security ni Engineer Bryce Hernandez? Napaka-importante rin ang kanyang mga testimonya. Baka mamaya mga anib dyan sa City Jail. Ng Office of the Senate Sergeant at Arms na nagbabantay dyan sa Pasay City Jail. Kagabi ay medyo nagkainitan itong miyembro ng oposisyon
at saka yung mga senador, lalo na nanggagalaiti sila sa kay Senate President Soto dahil nga bakit pinayagan daw na malipat sa PNP Custodial Center na hindi man lang sila nakonsulta. Kaya't nung nag-break, medyo matagal-tagal yung diskusyon dahil nagpunta pa sila ng lounge. After na mag-break, nagkasundo. Kaya nung paggabi na, yun doon napagkasundoan na from the PNP Custodial Center ilipat sa Pasay City Jail. At pero kahit doon yung kanyang kulungan ay babantayan pa rin siya ng mga tauhan ng Office of the Sergeant at Arms ng Senado, Mayor. Baka naman, di ba pwedeng ilipat yan sa compound ng mga diskaya? Mas safe yata doon. baka mas delikado. Mas delikado. Anyway, sige. So, sige, abangan natin kung anong mangyayari. Yan. Pero eto, anong sabi ni Senator Jinggoy? Willing ba siyang pumunta ng ng kamera? Ayan, kasi sabi ni Congressman Redon sige siya. Kung gusto niya, huwag niyong gagalitin. Patawag ko siya rito. Ewan ko kung tingin ko naman baka hindi rin pupunta dahil nga kahit siguro invite na pwede naman niyang sabihin na yung interparliamentary courtesy nga at nakapagsasalita naman siya at nailalabas niya yung kanyang hinaing dito mismo sa Senado kaysa naman pupunta doon sa Kamara de Representantes, baka lalong hindi magandang magiging resulta. Tama, oo. Sa bagay, din naman siguro haantong dyan. May inter-parliamentary courtesy naman sila. Okay, abangan na lang natin. Okay nga ron, ano pa ang leta sa Senado, Raymond? Wala pang linaw, Mayor, kung matutuloy yung supposed scheduled hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Mayor nga, meron ng chairman. Mamaya-maya, meron kami nakaschedule na kapihan dito kay Senator Ting Lacson. Malamang doon niya ilalatag kung ano yung mga dapat gawin after nga nitong sitwasyon na ito na nakadalawang hearing na yung Senate Blue Ribbon Committee under the former leadership ni Senador Rodante Marcoleta. Ayaw nga pala, mga ganyan din. Paano mangyayari ngayon sa mga diskaya? Ayan, dahil although na hindi alam na marami, ayan, may mga compromise dyan. Kaya nagsalita, nagbanggit ng mga pangalan ng kongresista itong si Carly Diskaya. Alam natin may protection sa Senate Blue Ribbon Committee. Ayan. Kaya lang iba na ang magiging head ng Blue Ribbon. Ayan, paano yan? Ayan, eto na ngayon. Parang nilaglag ang Noon sige, magsasalita ako. Sabi siguro ng Diskaya, pero ngayon, nilalag na siya. Hindi na siya pwede maging state witness. Paano yan, Raymond? Iyon na nga, mismong si Senate President Tito Soto yung nagsalita. Meron siyang statement kagabi na hindi ganong kadali ang magiging state witness. Kailangan ko magsalita ka, tell all, hindi tell half. Hindi selective sa mga diskaya. So, yun ang problema nila ngayon. At kaya tinabla yung unang hiling pa lang na ipasok sila sa Witness Protection Program para sa kanilang security itong mag-asawang Diskaya. At yun ay muli daw nilang pag-uusapan sa bagong pamunuan ng Senate Blue Ribbon Committee ang magiging chairman, Senador Ping Lacson. Okay nga ron, Brad. mula dito sa Senado, ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Brad. Nagpabango ka na, ha? Lagi naman daw siya mabango, Lakay. Pero alam mo, Lakay, napastok ako sa Facebook page ni Senator Jinggoy. Ano sabi Nakita niya? ko yung yung binabanggit nila kay Raymond. Ano? Yung picture ni, pakita nga natin RH TV. Ayan, Lakay. Si Bryce saka si Kong tawag Redon. dito, Lakay, yung parang photo album nung elementary, high school. Di ba may ganito tayo? Tama. So, yung yearbook. Ayan. At ang nakalagay sa kanya, Lakay, di ba mayroon tayong parang yung sayings, ganyan. Kay Bryce nakalagay, stay cool and keep out of trouble. sabi niya ni Bryce. Ayun yung kanyang dito yung parang yung kanyang quote. Si Kong Redon. Anything that is for life is worth waiting, and to wait a little longer won't spoil
spoil it at all. Mahaba, pakiulit. Anything that is for life is worth waiting. And to wait a little longer won't spoil it at all. Ganun ba? Ayan. Parehas pala silang si Engineer Bryce talagang Anong school yan? Anong school sila? walang nakalagay lakay kasi parang lang siya, pinicturean lang sa mismong page nung yearbook. Pero ang ko lakay dito, member siya ng Mathemagic 4. Talagang inhinyero. Kasi malupit sa math Mahilig sa numero, sa pera. Oo. Mathemagic 4. Ayun. Mathemagic 4. Si Congressman Redon naman ang kanyang club ay Math and Science. May club sila. Ayan. Basta sabi naman ni The Good One. Ayan. Si The Good One. Para kay The Bad One. Ayan. Ay kung may ganyan si Congressman Redon at saka si Engineer Bryce Hernandez. Ayan, iba naman ang para kay The Good One. Ano kay The Good One? Ayan, para kay Kuya. Kuya, I'll be there. Kumandar yung imagination ko laka. Yung hinahawakan siya sa likod. Nakaganon tinatapik. Pero ang sabi kasi ni Senator Jinggoy Lakay kahapon, 'di ba, sa panayam ng 2x2, ako diyan easy target ako dahil nagkaroon ako ng issue noon. Yes, totoo 'yan. At aminado siya na-involve siya noon, nadawit ang pangalan niya. Kaya madali lang daw siyang kumbaga i-drag sa issue. Meron kang binabanggit na di lumilitaw sa mga ano Lakay? Galing ako sa Oblo, babalik pa ba ako dyan? Papato sa mga ganyan. Galing na sa Oblo lang kaya, alam niya yung hirap dun sa loob. Ba't ako papato sa ganyan? Magandang araw po mga kababayan dyan sa Kongreso at Senado. Ayan. Magandang araw po sa mga taga-Pasay City Jail. Ayan. Magandang umaga po mga kababayan. Andito po si Deo Macalma sa DZRH at may exciting akong balita para sa inyo. Ngayong 50th anniversary ng may mega milyonaryo promo na may up to 50 million pesos worth of prizes. Kasama dyan na instant GCash vouchers at maging monthly winner ng brand new car o 1 million pesos. Simple lang sumali. Bumili ng especially marked Mega Sardines, Mega Mackerel at James Coffee Products. Kunin ang promo code sa loob ng lata o sachet at i-chat o i-text sa official Facebook page ng Mega Sardines. At paalala mga ka-DZRH, itago ang sachet o takip ng lata na may promo code dahil kailangan ito para maklaim ang major prize kung sakaling manalo. Ako po si Deo Macalma, nagsasabing sali na sa Mega Milyonaryo Promo. Promo runs from June 6, 2025 to December 31, 2025 per DOH FDA CFRR permit number 1573 series of 2024. Daming bayan. Sandali lamang manang Milky. Ayan, ano ang latest sa kudita? Ayan, anong sabi ni Congressman Puno? Ayan, at Congressman Barsaga, ha? Ayan, may away-away din. Ano ba mga mambabatas natin? Sana pag-awayan kung paano pagandahin na ekonomiya. Ayan, siguro pataasin ang sweldo. Ayan. O kaya ay pababain ang singil sa kuryente at tubig. O kaya yung pagandahin ng kalsada. Mga bilihin, pagandahin ng kalsada. Ayan, sana yan ang pag-awayan ninyo, pagtalunan ninyo. Ha? Ayan. Kung ano nang pinagtatalunan, walang katuturan. Daming bayan.
Sandali lamang, Boy Gonzales sa Dumagoso. Anong latest kay Yorme? Tahimik si Yorme, ha? Standby manang Milky Rigunan. Ayan, anong sabi ng bubito manang Milky, ha? Safe ba si Pinsan laban sa mga coup attempt? Ayan, dyan sa Kamara. Mahirap i-manage kasi dyan sa Kongreso. Ang dami nila, 300 plus. Ang dami nila lakay eh. Sa Senado, 24 lang, kaya ang bilis. Oras, Sister L. It's 9:17. Merry Christmas and a Happy New Year from DZRH. Oras, Sister L. It's 9:25. Sandali lamang, Boy Gonzales sa Dumagoso. Standby man ang Milky Rigunan. Andyan ba si Attorney Ernest Libanza? Ito pala ang lawyer ni Engineer Bryce Hernandez. Ayan. Mukhang mag-petition daw sila, Sister L, para alisin, huwag ikulong sa Pasay City Jail itong si Engineer Bryce Hernandez. Baka daw maubos yung kanyang mamahaling relo at Ferrari. Ayan. Pero yan Baka daw yung name. delikado, Wala ba si wala. Wala. Ayan, pero ito yung kanyang abogado ni Engineer Bryce, si Attorney Ernest Libanza. Ayan, bang petition na habeas corpus ba yan o anong klaseng petition Baka yan? kasi lakay ayaw ni, syempre, kulungan yun lakay kahit sabihin mo naka-isolate siya. City jail yan eh. Kaya nga, tsaka hindi pa naman siya convicted. Hindi naman siya na Wala, sabi nga ni, pero wag siya daw siya masyado mag-alala, Attorney Ernest Libanza, dahil ang sabi ni Right Honorable si General Ruel Rivera ang Chief ng Bureau of Jail Management and Penology. Ayan, ang sabi ni General Ruel Rivera sa text niya sa akin, don't worry, sabi ng ganon, Goyang, ha? Parang bangko lang yan. He's in good hands. Ayan. Parang Metrobank lang yan. Metrobank ka dyan O syempre di ba parang ito si General Rivera, parang nami-miss ko ito eh. Hindi natin na-interview lately eh. Tahimik. Tahimik Reducible, Barry, kumusta ka na? Noble sir? Noble Bats. Ayan. Pero marami itong mga reformang ginagawa sa BJMP lakay. Yes, binabati ka ng mga bats natin sa sa Imperial Baguis, sa Mabuhay Shriners. Pero sa loob ng ilang dekada, Right Honorable General Ruel Rivera, sa serbisyo sa pagbabalita ng inyong lakay, patunay ko na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin ang N+ Gold, isang nutritional powder drink na especially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Sabi siguro mo, dami ng pasakayo ito sila kaya tagal-tagal ko na naka-standby. Malaking tulong ito, bakit? Kaya ang iyong lakay ay aktibo-aktibo pa sa pagtatrabaho. At nakasabay pa ako sa mga kapitbahay kong millennials sa pagja-jogging sa mga sementadong kalsada. Ayan, tulad ng pinasemento ng DPWH official. Full pack with vitamins and minerals ang N+ Gold. Tamang-tama sa pangailangan ng ating katawan, lalo na pagka tayo po ay nagkakaedad na mga lolo, mga lola. Kaya mga kuya at ateng, mahalagang alagaan ang ating mga mahal sa buhay, kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Kaya pag-uwi nyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug na malapit sa inyo at mag-uwi sa inyong mga magulang ng N+ Gold. Tanda ng pagmamahal. Daming bayan. Ano na ang latest sa Kamara de Representantes man ng Milky? Kumusta si Congressman Albi Benitez? Kumusta si Congressman Faustino Boji III? Ayan, biglang lumutang ang pangalan niya lakay. Sabi, sino si Boji D? Sobrang tahimik lang na ito eh.
Di ko lang malaman naman ng Milky, itong si Boji di ba? Congressman Boji di o si Congressman Paul di yung mahilig din sa mga Ferrari. Ayan. May collection sa Car mga enthusiast. Yes, may collection sa mga rare na Ferrari, Sister L, ha? Na mga yung mga enthusiast na mga ganyan. May mga galing pa ng Italy, abroad, pinupunta sa rito para bilhin yung kanyang collection. Si Manang Milky, tawagin mo. Alamin natin ang latest mula dyan sa Kamara. Si Congressman Puno, itinanggi na inakusahan niya si neophyte Congressman Barzaga na nangangalap ng perma para patalsikin si Pinsan Lakay, House Speaker Romualdez. Siya ba nagpapaikot daw? Chika. Chika. Pero itinanggi. Alamin natin ang latest mula sa Kamara. RH12, Milky Rigunan, Manang Milky. Mawalan ng pondo ito. Sister El at Lakay, mariing pinabulaanan ni House Deputy Speaker Ronnie Puno na pinagbintangan umano niya si House Assistant Majority Leader Kiko Barsaga ng Dasmariñas, Cavite. Ito ay sarap ng alegasyon ni Barsaga na siyang itinuturo ni Puno na umunoy nanganganap ng pirma para mapatalsik si House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Puno, wala siyang natatandaan na kinausap niya si Barsaga ng miyembro ng National Unity Party kung saan siya ang chairman. Sabi ni Puno, kapon lang daw niya nakausap si Barsaga at sa bibihira umano nilang pagkakita, puro lamang daw hi and hello lang. Kinumpirma naman ni Barsaga na nagbitiw na siya sa NUP dahil hindi umano nagustuhan ni Puno ang kanya rekomendasyon na wag na itong magsalita at ipagtanggol ang Kamara. Katwiran ni Barsaga, hayaan daw ang Kamarang dumepensa sa isyu ng kontrobersya ng flood control anomalies dahil nakakaladkad daw ang kanilang partido. Narito si House Assistant Majority Leader Kiko Barsaga. Because the more he defends the House and the DPWH anomalies, or the House from the DPWH anomalies, the more he makes it seem like we are complicit as a party in the said anomalies. Ana Milky. Hindi ni Barsaga. Yes, Akay. Itong si Barsaga, parang pinabili lang ito ng suka. Yan, Gen Z ba ito? Millennial. Anak ba ito ni Congressman P.D. Barsaga? Akay. Ha? Anak yan ni Congressman. Sabi ko na nga ba, totoy na totoy ba? Parang barangay, barangay chairman, SK chairman lang ito eh. Ilan taon na ba siya? Totoy Lakay at nasa 27 yata. Ganun ba? Parang si Congressman Leandro Lebiste lang. Ayan. Okay, Kiko. Lakay pangalan niya. At medyo kakaiba ang personality niya, Lakay at Sister L. Mahilig siya sa pusa. At kung titignan mo lahat ng kanyang post, meron siyang mga pusa na kasama. At ang tawag nga sa kanya, Congressman Meow Meow. Meow. Ito talaga sila. Felix Dicat. Ayan. Oo. Mahilig siya sa pusa, Lakay at Sister L. Pero pinanindigan niya ni Barsaga ang kanyang posisyon na dapat mag-resign bilang House Speaker si later Representative Martin Romualdez dahil kasama daw sa isinasangkot sa mga kontrobersya ng flood control project. Ang sabi na matapang Lakay ang sabi naman ni dating Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers na sa ngayon spokesman ni Speaker Romualdez, bukas ang opisina ng House Speaker kung gusto daw ni Barsaga na makausap si Romualdez. So si dating Congressman Robert Ace Barbers sa Lakay ang spokesperson ni Speaker Romualdez at itong si Congressman Barsaga ay marami ang nagulat dahil sa lang talaga ang naghamon na mag-resign. Milky, ayan, hindi ba member ito ng Young Guns, itong si Kiko Barsaga? Congressman? Hindi Lakay miyembro ng NUP. Alam mo naman na kapag sumuway ang isang miyembro sa posisyon ng National Unity Party, ang posisyon dyan ni Congressman Ronnie Puno, talsik kaagad. Yan yung ginawa niya, di ba, kay Frasco? Na sumuway din Jude Frasco, sa suporta kay Speaker Romualdez, agad niyang pinatalsik sa NUP. So, pinatalsik na itong si Kiko Barsaga sa NUP? Hindi naman. Hindi siya pinatalsik, Lakay, umalis na siya. Siya ang umalis. So, saan siya lumipat? Sa NPC? Nationalist People's Coalition. Ano daw? Ito yung mga nagbabalak ng kudita eh. Binuking ba?
Sa ngayon, Sorry maging po. independent sa Lakay. Pero maganda yung posisyon niya. House Assistant Majority Leader, itong si Kiko Barsaga. Eh di wala na siyang posisyon ngayon. Bukas. Malamang magiging isang ordinaryong congressman na lamang. Sa minority na lang siya. Ayan. Yung Young Guns ba, pro-speaker ang mga ito? Lahat sila Lakay ay karamihan kasi majority ay talagang sumusuporta kay Speaker Romualdez. Pero ang Young Guns lang talaga ang madalas nagpapa-interview. Hindi lamang para kay Speaker, kundi sa mga posisyon din ng House of Representatives sa iba't ibang mga Ayan, nakamiss din yung mga Spice Boys nung araw. Yung mga Spice Boys ay mga matitino nung araw yan. Nung araw. Nung araw. Ngayon. Matino pa rin naman. Ito yung mga idealist sa Kongreso ng araw, mga Spice Boys. Ayan, although mga may pagkapilyo din, naughty boys. Ayan, may hangout sa Discovery. Sige, proceed. Manamili ka, baka ano pa masabi ko. Kung saan tayo mapupunta Lakay Ayaw ni Congressman Ricky Sandoval ng ganyan, tsaka si Mike Defensor. Yung mga Spice Boys na Lakay. Yung Spice Boys na Lakay, nasa Senado na yung iba Yes. Diba? Yes. Para nagbago na rin. Meron reaction Lakay at Sister L doon sa sinasabi ninyong litrato ni Congressman Terry Ridon ang Speaker ng House Infocom. Anong sabi? Kaklase niya si Bryce Hernandez. Pero ang sabi niya, Sister El at Lakay, 12 years old pa lamang daw sila nang tinuna ng picture na yan. Oo, kasi yearbook. Tsaka Manamilki, anong school to? Sino yung nasa kanan? Ito si Bryce Lakay. Bryce yung singkit. Yung singkit. Ayun, tapos ito si Congressman Ridon. Ridon. Okay. Hindi niya nga daw matandaan na mag-batchmate pala sila. At hindi sila nagkikita dahil ang sabi niya nung nakita niya yung litrato sa Facebook yata niya ni Senator Jingo Estrada, natandaan niya yung yearbook na siya ay 12 years old dyan. At siyempre ganun din ang taon daw ni Bryce. Akala ko dala batchmate sila. Akala ko dala classmate, batchmate. Akala ko pinunduhan din ng maraming project yan. Bagong congressman pa ng Lakay, first termer first termer si Attorney Ridon. Oo, ngayon 20th Congress. Pero kagabi ay nagpa-interview rin sa Humabol at nagpahayag ng interview kagabi sa amin. Umaatala siya sa Senado na kung pwede na ibalik sa PNP Custodial Center si Bryce Hernandez. Okay, Manang Milke. Ba sila na baka may mangyaring masama sa kanya? Manang Milke, etong tanong ko kasi marami nag-aabang dito. Anyari, ayan ay di ba binalak, sabihin na natin na prangkahan na may nagtangka ng kudita sa Kamara, gustong palitan si Speaker. Ayan, bakit hindi natuloy? Kasi akala nung kahapon binabanggit mo Lakay na may change of leadership. Talagang 99% na. Announcement na lang ang kulang ha? Ayan, ano ang ginawa ni Speaker? Magaling si Speaker din ha? Sabagay pagka kudita kasi pagka lumutang na yan, pagka sumingaw na yan, wala na ha? Sabi nga sa wala na, sunog na. Ayan. Sunog na. Okay, proceed Manang Milky. Nako Lakay, kung ano ang ginawa ay hindi namin alam pero magaling dahil may mga lumulutang. Actually, nagpa-interview after si Congressman Paulo Ortega kahapon dahil may mga lumulutang daw na merong pagbabalit ng leadership. Pero ang sabi niya ay nagkaroon ng leaders meeting kahapon ang mga miyembro ng Kamara at dinaluhan ito ng mga party leaders din. At doon, muli nilang tiniyakang suporta kay House Speaker Martin Romualdez sa kabila daw na mga ugong. Inamin naman daw niya na may mga pagtatangka. Merong mga... Inamin ni Speaker. Pero ang sabi niya ay... kay Speaker. Pero ang sabi niya ay wala na yun. Balaayos na at sa ay mananatiling House Speaker. Kapon Lakay, Sister L, inabangan namin talaga yung pagbubukas ng sesyon. Dahil baka pagbukas ng sesyon ay meron silang mahalagang announcement for a change of leadership. Pero wala naman. Ayan. Yung bang coup attempt sa Kamara, Manang Milky, Huts in Mandaluyong? Naku, Lakay, alamin natin. Basta sa iyong bugwit. ang tagal sumagot ni Manang Milky. Sabi ni Manang Milky. Nag-isip ano bang isasagot ko? Ano
Lakay Mandaluyong Lakay. Ikaw talaga. Ibubulong ko na lang sa'yo. Ikaw, Kwento na lang mamaya nila si kay Sister El, lobat kayo ngayon. Kanina lobat ako naglo-loading ako. Sige. Ayan. Let's drink to that na lang man ang Milky. Oo. Abangan Lakay at din dito sa Kamara. Okay. Sa mga ganap. Pero ang sabi nga ng mga leader ng Kamara ay nasa magandang posisyon. Nanatili pa rin daw bilang House Speaker si later Representative Martin Romualdez at sa issue naman ng yearbook. Inamin naman ni Congressman Terry Ridon na sila ay mag-batchmate ni Bryce Fernandez pero sila ay 12 years old pa lamang daw doon at wag daw ilihis ni Senator Jinggoy Estrada ang issue. Ako si Neil Criguna nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat tama ng Milky Rigunan. Sandali lamang Het. Ayan, patapusin natin si Boy Gonzales Dumagoso para tuloy-tuloy na tayo mamaya dun sa opisyal ng DPWH na nagpasimento ng kalsada ng buong barangay dahil andun ang kanyang chiching nakatira. Ayan, lupit ha? Naisemento ko ng pagmamahal ko sa iyo. Ayan, sementadong pagmamahal. Matibay ba ang tanong? Yan ba ay hindi sabi standard? Yes. Ayan, yan ba ay may bakal? Ayan, baka ampaw yan. Pero ang DPWH handa na raw sa pagsasampa ng kaso sa ombudsman kaugnay sa mga manumalyang flood control projects. Sino ang sasampahan, Boy G? Ayan, kapwa nila mga opisyal? Ayan, o mga kontraktor? Boy Gonzales Dumagoso, please come in. Boy G. Lakay, patungo na sa ombudsman ito nga sila Secretary Vince Dizon ng DPWH para magsampa ng unang batch ng kasong kriminal laban sa mga opisyal ng DPWH. Ayon kay Dizon, kabilang sa sasampa ng kaso, ang ilang opisyal ng DPWH at mga kontraktor na sangkot sa mga manumalyang flood control project ng ahensya. Kabilang dito ang ilang tauhan ng Bulacan First District Engineering Office at mga kontraktor gaya ng Wawa Builders, Sims Construction, Trading at St. Timothy Construction Corporation na pag-aari ng mag-asawang Tiskaya. Samantalang Lakay, naglabas na panibagong kautusan si Dizon sa napasamantalang nagpapahintulot sa mga empleyado wag munang magsuot ng kanilang official na uniforme. Sinabi na kalihim ang desisyon ay bahagi ng hakbang para maprotektahan ang mga empleyado laban sa mga pambubuli, harassment na kaugnay sa isinasagawang investigasyon sa mga irregularidad sa flood control project. Ibinurgan ni Dizon na nakatanggap siya ng ulat mula sa mga union ng mga empleyado ng DPWH. Ilan sa kanilang tauhan, partikular na gumagamit ng transportasyon gaya ng jeep, bus, LRT, ay nakakaranas ng mga panlalaki at pangaharas sa mga kontrobersyang kinasasangkutan ng DPWH. Sabi nito, muling umapila ang kalihim sa publiko na huwag idamay ang karamihan sa mga empleyado ng DPWH na patuloy na nagsasagawa ng kanilang tungkulin ng tapat at maayos. Ito si Gonzales para sa DZRH. Yes, Lakay. Kasama ba sa kakasuhan si dating DPWH Secretary Bonoan? Kasi may request na itong si Secretary Vince Dizon na isailalim sa hold watch order bulletin. Ayan. Lakay. Immigration lookout bulletin. Lookout bulletin. Si Secretary Dizon na yung ILBO laban kay dating sekretary ng DPWH na si Manuel Bonoan at kasama yung isang mayor at iba pa mga opisyal. Okay nga Rod. Si Boy Gonzales para sa DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Boy G Gonzales Dumagoso. Standby Giselle. Allah, si Bryce Hernandez ihahalo sa mga kakosa sa Oblo sa Pasay City Jail? Ihahalo na? Wow! Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalma. Ikaw naman, Justice Sam, nagtatampo na ako sa inyo Hindi ka pa nagre-report ng showbiz. Ayan, baka pwede mo na i-report yung showbiz, yung kay Atong at saka Gretchen. Ayan, sinubpina na ng DOJ. Ayan. Kahapon, Lakay. Sandali lamang sa mga reports sa Oras, Sister L. 9:43. Ang oras na yan.
Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalma. Sandali lamang, Giselle, magpatato ka muna, ha? Wag, ang puti-puti niyan, ang ganun ba kinis-kinis yan? niyan, papadumihan mo yung skin. Ang ganda kaya yung mga mapuputing nilalagyan ng tato, lalo na kung maganda. Ayan. Oo, diba? pero tingin ko si Giselle hindi yan magpapatato. Ganun Kilala ba? ko yan eh. Akala ko, balak niya magpatato ng sawa sa hita. Ano daw lakay kay Giselle? Ano lang? Bulate. Baka parang parang kay Rosana Roses, di ba? Ang ganda yung ang puti niya. May tattoo siya. Rose and Dagger. Yes, Ayan. oo. Pero yung may kulay daw kasi lakay medyo hindi maganda pag nag-fade na. Ganun ba yun? Kailangan black lang. Di pakulay uli. Ansal dapat ang pintura niya. Hindi pintura ginagamit doon. At ayon na sa ating bubita, Sister L, alam mo ba na, teka mo, nasa aking kodigo. May kodigo ka dyan. Oo, anong barangay nga ba ito? Ayan. Sa lakay NCR? Secret, relax na lang. Ito naman Ayon na sa ating bubita, Sister L, alam nyo ba na nagulat ang makabarangay ng chiching ni DPWH official nang lumabas ang kanyang muka sa TV? Ano pala to? Siya pala yun. Taga-DPWH pala yun. Ayan. Ayon na sa ating bubita, Sister L, natutuwa naman sila. Ayan. Siyempre, ikaw ba naman? Oo naman. Lalo na kung napabayaan ha. Ayan na. Dahil nasaan yung aking rito? Yung kodigo mo nawawala pa. Ayan. Ayon na sa ating bubita, Sister L, abay pati kalsada, Sister L, nawala ng mga bahay. Ayan. Pinagawa. Parang kumbaga farm to market road. Parang road to nowhere. Akala ko naman farm to market road. Farm to girlfriend's road. Ano ba to lakay? Nagko-connect ba tong kalsada na to doon sa bahay ng girlfriend? Kaya niya pinagawa kahit walang bahay? Siyempre naman, Sister L. Hindi naman. Hindi namin na lang. Siguro, para hindi mahalatang masyadong siyempre, baka mamaya, naka-budget na yun. Sa diba? bagay, Alam mo, nasa NEP yan. Halimbawa, 50 million. Ayan, ewan lang kung may kickback doon. Ayan, abay, pinasimento na. Ayan, natuwa nga sila. At ayon na sa ating bubita, Sister L, mahal na mahal pala nitong si DPWH official ang kanyang chiching. Bakit? Madalas dumalaw doon. Lakay, may tanong ako. Kasi kanina po nababanggit yung chiching. Third party ba yan? May asawa ba tong official ng DPWH? Meron. Wag na, hindi ako natutuwa sa kanya. Ayon na sa ating bubita, Sister L, at si DPWH official ay naka-assemble dito sa kanyang chiching, Sister L. Yes. Meron dalaga silang, yung chiching lakay? Dalaga, Sister L. Aba naman, ayan, mare, wrong move tayo dyan. mga 40s na siya. Ayan. Maganda, Sister L. Ayan. Kaya in love si DPWH official. Ayan. Pero si DPWH official lakay, maliban sa may asawa, may anak ba siya? Oo naman. Oo, tapos nag-anak pa sa iba. Ayan. Gustong magkaroon ng remembrance. Ayan. Gusto ko naman yan. Batukan ko yan eh. Sabi ganun. Hindi magandang gawain yan. Talagang ganun. Nangyayari yan. Charot lang. Buhay naman niya. Sabi niya, buhay ko to, paki mo. Ayaw mag-condom. Ayan. Lakay! Di ako ready. Di ka ready. At ayon na sa ating bubita, Sister L, abay, di sinabi natin bubit kung malaki na yung anak nila. Ayan. Pero meron ng isa, na-assemble ng isa, yung magandang chiching. At ayon na sa ating bubit,
nagulat yung kanilang kabarangay. Siya pala yun. Ayan. So late nila nalaman na ito pala ay opisyal. Pero ang gaganda raw ng kalsada, Sister El. Maayos. Parang hindi substandard. Di okay kung ganon. Oo naman. Dapat lang. Ayan. So, sabi daw sa kanyang chiching, ang pagmamahal ko ay kasing tibay ng bato, ng simento, ng kalsada dito sa barangay ninyo. Dagdag mo na. Alam ko. At ayon na sa ating bubita, Sister El, alam mo ba kung saan ito? Saan nga? Sabi ko nga sa'yo, kanina ko pa tinatanong Kapulbrinsa ni Lito-Lito Lapid-Lapid. Oh my God, Pampanga. Mekeni. Mekeni. Ito sino Longganisa. Maragol. Masanting. Malago. Ay, masanting ba? Ay, maganda. Mekeni Abe. Ayan. Mangantana. Kung ano na lang sinabi. Ayon na sa ating bubita, Sister L, ang barangay anong dampi lang dampe. Ayan. Dampe. Dampe ne. Ayan. Wow. Masanteng. Mekeni Abe. At ayon na sa ating bubita, Sister L, ang grabe ang nasabing chiching ni DPWH official ay at least nakapag-iwan ng magandang legacy. Ayan. Napasimento ang buong barangay. Ayan. Pati kalsada na sana ginawang flood control na lang. Sana ginawa na lang sa mga sa mga kalsadang sa bagay. Kailangan din doon sa barangay Dampe. Ayan. Ay, maganda umaga sa mga taga-barangay Dampine, Mekene Abe. Ayan. Natatawa ako lakay. Bakit? Kasi binala ko word. Ganun ano ba? yung buldit? Ano yung buldit sa kanila lakay? Hindi ko alam. Hindi ko maalala kasi yung fiancé ko kasi lakay ay Kapampangan. Tapos may pag nangasa, sabi niya buldit. Hindi ko alam ano yung buldit. Saka meron pa maglaloke ka. Ayon na sa ating bubit, ang chiching ng government official ay nandyan sa yung pangalan ng chiching, itango na lang natin na Sister L. Sa pangalang maputi kaya ito? Ayan, di sinabi ko maputi pero mga 40s bata may pa. picture ka lakay? Wala. Ayan, hot mama. Ayan. Ay opisyal. Yung opisyal, alam mo lakay, mas interesado ko sa opisyal. Hayaan na natin yung chiching. Mahirap yan ng clue kasi ilan lang yung nakita sa TV. Oo nga, no. Ilan lang naman sila. Oh my God. Ang nasabing chiching, taga-barangay Dampe, dyan sa Mekeni, Pampanga, ay itango na natin sa pangalang Miss F. As in Florida Blanca Mekeni, Pampanga. Kasi yung Dampe palalaki ay nasa Florida Blanca. At ano daw dyan lakay, binabaha. Binabaha. Dapat flood control pala inilagay dyan, hindi kalsada. Ang bira. Pero may gandang dyan may magandang pasyalan dyan, yung Sunflower Farm sa Dampe, Florida Blanca, Pampanga. Meron dyan lakay. May flower farm pala dyan. Tignan mo nga naman. Parang Amsterdam. Yung mga ganon. Anyway, si Giselle muna. Punta na natin ng report ni Giselle. BJMP nilinaw na ihahalo si Engineer Bryce Hernandez sa mga PDL sa Pasay City Jail matapos yung 1 week na assessment sa kanya. Wow. So alamin natin ang buong detalye. Ngayong araw ba ililipat na? Right Honorable Ruel Rivera ng BJMP. Ayan. Kailangan protektado ito. Yes. Kailangan in good hands itong si Engineer Bryce Hernandez. Alamin natin ang latest mula dyan sa Pasay City Jail, RH15. Giselle Ricafort. Giselle.
Si Sir El kaya nilinaw ng Bureau of Jail Management and Penology na ihahalo rin kalaunan si dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez sa mga PDL ng siksikang Pasay City Jail. Sabi sa DZRH ni BJMP spokesman J. Rex Bostinera, may security consideration at precautionary lamang kaya solo ngayon sa selda si Hernandez. Sa umiiral daw nilang protocol, hindi niya maaring ihalo ora-orada ang mga bagong detainee sa ibang PDL dahil baka may bitbit silang nakahawang sakit. Paliwanag pa ni Bostinera, ihahalo lamang si Hernandez sa ibang PDL matapos ang isang linggong medical evaluation, assessment at classification. Kinukuha pa ng BJMP ang medical record ni Hernandez para kumpirmahin kung mayroon nga siyang diabetes matapos siyang dalhan kahapon ng kanyang driver ng insulin. Sabi ni Bostinera, wala namang demand o reklamo ang kampo ng dating DPWH engineer. 731 ang mga PDL dito sa Pasay City Jail na 100 lamang ang capacity at 70 lakay. Yung lawyer ni kausap ni Malo kanina, yung lawyer ni Engineer Bryce. Ayan, mag-file sila ng petition para huwag makulong sa City Jail para daw sa safety nitong si Engineer Bryce Hernandez. Ayan. Si Attorney Ernest Levanza. Ayan, okay. Proceed. Correct lakay, sabi nga ni Attorney Levanza, mga 10:30 o kaya 11 a.m. ay nandito sila. Kasabay na rin lakay nung pagpa-file nila ng petition mamaya dito sa Pasay RTC yung kanyang pagbisita sa kanyang kliyente. 731 lakay yung mga PDL dito sa Pasay City Jail na 103 lamang yung capacity at 70 o mahigit pang mga PDL ang overcrowded. Oo, yung ibang mga masusubukan niyang tumayo masusubukan niyang matulog na nakatayo ngayon. Ayan. One week lakay na solo muna siya. Pero kapag after lakay ng 7 days, noong mga assessment na ginagawa ng BJMP, ay magkakaroon din siya ng mga kasamang PDL na yung ibang selda nga, yung 10 selda ng Pasay City Jail ay 70 o mahigit pa yung mga PDL na nagsisiksikan sa bawat isang selda noon. Ito lakay yung ikatlong pagkakataon na inilagay sa kustodiya ng Pasay City Jail ang na-contempt ng Senado kasunod ni dating Customs Commissioner Nicanor Paildon at ilang sangkot sa formalist scandal. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Abangan natin dyan yung parang customs yan eh. May bidding. Ayan. Yung mga mayor-mayor sa loob. May bidding yan. Talaga? Minsan na pagka mayaman yung arbor na akin na. Ayan. Abot ng milyon ang bidding dyan kaya. Ganun pala yan dyan sa City Jail. Ayan, si Val Gonzales. Alamin natin naman ito si Unang batch na opisyal ng DPWH sa mga construction companies. Kinasuhan ni Sec Dizon sa Ombudsman. Sino-sino ang mga nakasuhan, Val Gonzales? Val. Mayor bitbit itong isang katerpang mga dokumento ay pinangungunahan mismo ngayong oras na ito itong si DPWH Secretary Vince Dizon ang pag-aay ng reklamo dito sa tanggapan ng Office of the Ombudsman. Ang isinasampang reklamo ay ang unang batch ng kaso laban sa ilang mga DPWH officials at iba't ibang mga contractors na sangkot sa mga anomalyang flood control projects ng ahensya. Sinumpaan na Mayor Sister L nitong si Secretary Dizon ang reklamo sa harap ng opisyales ng anti-graft body, particular na dito kay Attorney Raquel Rosario Marayo ng Ombudsman Public Assistance and Corruption Prevention Bureau. Itong mga dokumento na inihahain sa mga oras na ito, kabilang dun sa mga respondents sa patong-patong ng mga kaso, ay itong sina DPWH Bulacan officials Henry Alcantara, Bryce Hernandez, AP Mendoza, at ang mag-asawang sina Sara at Curly Vizcaya. Kabilang din dito sa mga respondent ay ang mga opisyales, matataas na opisyal ng Sims Construction Trading Corporation, St. Timothy Construction Corporation, Wawaw Builders, at ang pang-apat ay itong IM Construction Corporation. Kabilang din sa mga kasong isinasampa sa mga oras na ito ng DPWH sa pamumuno nitong si Secretary Dizon ay ang paglabag sa Anti-Graft Corruption Practices Act, malversation through falsification of documents, violation ng Republic Act 9184 o ang procurement law, at ang Republic Act o paglabag sa Republic Act 12009 o itong New Government Procurement Act
Iyon ngayon itong isinasampang sa mayor dito ni Secretary Dizon na noong nakalipas na araw ay una na rin naghain ng mga ebidensya na nanggaling mismo sa investigasyong isinagawa ng Commission on Audit. Ako'y magsasagawa pa ng follow-up report mula rito sa tanggapan ng Ombudsman. Ako si Val Gonzalez, Treasury, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Val. Habol natin ang report mula kay Edniel. Reciprocal Access Agreement o RAA ng mga militar ng Pilipinas, Japan, epektibo na ngayong araw. RH52, Edniel Parosa. Edniel. Epektibo na ngayong araw, Lakay at Sister L, September 11, ang Reciprocal Access Agreement o RAA ng Pilipinas at Japan. Kamukha ng Visiting Forces Agreement sa US at Australia. Layo ng kasunduang maparami ang joint training ng Armed Forces of the Philippines. Katuwang ang counterpart ito sa Japan sa gitna ng tumitinding maritime security issues sa rehiyon. Pero pagilinaw ng Department of National Defense, patuloy pang pinaghahandaan ang pag-aproba sa implementing arrangements ng RAA. Personal namang winelcome na DND Secretary Gilbert Chodoro at Japanese Defense Minister Nakatani Gen ang pagiging epektibo ng agreement nang sila'y magkita sa Seoul Defense Dialogue sa South Korea. Parehong nag-commit ang dalawang opisyal ng katapatan sa pinatinding information sharing, logistics cooperation at kolaborasyon pagdating sa defense technology. Sa ngayon, nakikinabang ng Pilipinas sa radar systems na galing sa Japan na nagamit ngayon sa maritime domain awareness ng AFP, partikular sa West Philippine Sea. Ito sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Good morning kay Secretary Kong Dong Mendoza. At happy birthday kay Architect Oliver Agustin mula kay Kuyang Neil Pagkaliwagan. At sa ating Your Business Your is My business is our business. Ang Mega World Corporation magbubukas ng mga bagong mall sa Metro Manila at sa Boracay. Si Ninong Andrutan, Yes. magbubukas ng maraming malls. Tatapatan ang mga Robinsons, SM. Mukha lakay. At hindi Ayala lang Malls. Metro Manila lakay. Boracay rin Wow. daw. Alamin natin ang balitang negosyo mula kay Sofia Gans. Sofia. Magtatayo ng bagong malls ang Mega World Corporation bilang bahagi ng expansion ng portfolio nito at pagtugon sa malakas na demand para sa premium commercial spaces sa mga key areas sa bansa. Sa pagsisiwalat ng Philippine Stock Exchange, magbubukas ng bagong mall at iba pang commercial projects ang Mega World Lifestyle Malls sa McKinley West sa Taguig, Alabang West sa Las Piñas at Boracay New Coast sa Aklan Province. Makatutulong ang bagong retail developments para maabot ng Mega World ang target na 1 million square meters ng gross leasable area sa taong 2030. Kabilang sa mga proyekto ang The Shops sa Park McKinley West na 2 palapag na retail hub sa podium ng Park McKinley West Condominium Complex. Isa pang mall ang magbubukas sa Vion Tower sa kahabaan ng EDSA Corner Chino Roses Avenue sa Makati, habang magkakaroon ng karagdagang retail areas sa Alabang West sa Las Piñas City. Samantala sa Boracay New Coast, magbubukas ang Mega World ng New Coast Beach Walk na may halo-halong dining, retail at iba't ibang serbisyo para sa mga turista. Una rito, inanunsyo ng Mega World Lifestyle Malls na nakapag-expand din ito sa Lucky Chinatown sa Binondo, Manila sa pagbubukas ng Imperial Wing. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 57.125 pesos kada US dollar. At iyan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Galing-galing talaga na aking ninong. Nako, may dumating lakay! Parang kilala ka. Ayan, upo ka nanay. Upo ka nanay. Ayan. At nandito po sa ating studio para sa ating mga tagapanood, tagapakinig. Si Lola Elvira Mirasol. Siya po ay taga-Barangay Pantok, Binangonan, Rizal. Ano pa mo? Ann Curtis? Elvira. Si Lola Elvira. Mirasol. Kayo pala yung... Ang laki ng butas ng... Ganon. Yung binigyan mo lakay ng pambili ng bubong. Kaya pag umuulan din sa loob. Ngayon tapos nauuntog kami kasi yung baba, kasi bagsak na yung mga talaga noon, mga haligi. Tsaka naawa ko sa kinakalawang ng mga yero, baka matetano ka pa doon pagka nasagi ka doon. Ayan. Tsaka nauuntog kami. Nauuntog kayo. So ngayon ginawa niya ng 10 story yung bahay. 10 story. Mataas na po. Mataas na yung bubong. Ayan. Kaya maaliwalas na. Maaliwalas nung na. nung nagawa na, napapayo ko pa rin
kami uli. Sabi ko, ay, ganun hindi na ba? pala ano. So parang nakasanayan na, Lola. Ayan. Ay, hello po. Ayan. Ganda. Parang ako noon. Ay, syempre, halata naman, di ba? Ayan, so okay na po, hindi na kayo kung kasi plano namin ni Sister L, kung binabaha pa kayo doon, kung tatawagan namin mga taga DPWH, sila na ang gagawa doon sa bahay ninyo. Dahil binabaha. Pero hindi Ano naman Undoy binabaha. po. Undoy. Was out po talaga kami ng Undoy. Okay. Ganon. Ikaw naman, Nanay Elvira, pinadala pa yung mga resibo ng pinambili mo ng yero. At may saka, mga ligo talaga ako. Oo. At saka pati pako, ayan, pati alambre, Ganon ayan. po talaga ako. Oo, ayan. Accountant po ba kayo? Ayan. Hindi po. Contractor. Ayan. Talagang siya lakay. Masipag lang po mag-record-record ng mga importante. Ayan. May naabot po kay Lola kanina. Ano po ba ito? Ano yan, Lola? Kasi Ayan. yung nga pa, salamat ako ng personal sa iyo, tsaka sa sulat. Ayun. Oo, ito, mayroon love letter. Basahin mo nga yung love letter ang haba lang. Ganun ba? Ito. Oo nga, haba niya. Nabulit tayo na. Ilagay na lang sa DCRH drama na lang yan. Pero ito ay lakay, sulat ng pasasalamat ni Lola Elvira. Ayan. Aba, nakalagay pa dito, Dear Mayor Lacaydeo Macalma. Magandang araw. So may ganun. May Dahil po sa inyo, wala na yung tulo ng bubong namin, wala nang ulan sa loob. Ayan. At hindi na kami nauuntog, hindi na ako nauuntog. Lagi ako nauuntog. Ayan. Si Sherwin. Sherwin mo. Dito nga ang baba mo. Ayan. Nung pagpunta mo ron, sininong Sherwin gumagapang na raw. Nauuntog. Sige, Nanay, overtime na kami pa. So, dyan lamang po kayo at i-breakfast namin sa Sofitel si Nanay mamaya. Ayan. Sarado na lakay. Kaya nga. Sarado na lakay Sofitel. Doon sa UMT under the mango tree. Ayan. Sige, Nanay, dyan lang po kayo. Thank you po. Kayo man, wala ka pa salamin noon yung sa Makati. Bata ka pa noon, nasa 30 plus ka lang noon. Bira ka naman. Bata pa. Para gustong sabihin ni Nanay. Kaya nga karas kita noon. Kasi kamukha mo yung naging ko. Boyfriend mo? Yung mata. Yung mata. Para pala si PBBM. Sige, Nanay Elvira, dyan lang po kayo mamaya pahin mo kayo ng Emperador Coffee Brandy dyan. Pag-uwi lasing. Sige, Nanay, nakakatawa naman. Pumunta pa kayo rito para personal na magpasalamat. Opo, tsaka naghulog na rin po ako ng entry. Ayun, entry. Sa piraso lang yun. Opo, MBC Millones. Yung sabong ko. Opo. Tumayan din po kayo sa loto, Nanay. Hindi. Sugal na yun. Hindi, sa paraffle lang natin lakay siya sasali. Okay, saan po kayo? Sa Taytay po ba kayo? Binangonan Rizal. Barangay Pantok. Barangay Barangay Pantok. Pantok. Batiin mo na yung mga taga Barangay Pantok. Ay, sabi mo, andito ka na sa DCRS. Los! Andito na ako! Day! Yung kapatid ko po, nakikinig sila. Ayan yung camera mo, Nanay. Para kunyara, ayan. Tingin ka doon. Ayan yung camera, ayan. Day, andito na ako. Luz! Andito na ako. Narinig mo na ako, ha? Andito ako. Hindi ko na sinabi sa iyo na ako'y pupunta rito. Surpresa. Ayan, lagi nakikinig yan. Tapos, Ate Banji, andito na rin ako. Ito na. Nanay, sabi mo, Nanay, ayan, para sa mga taga-barangay Pantok, ayan. Para sa mga barangay Pantok. Ayan, sa susunod na eleksyon, tatakbo na ako. Tatakbo pa lang kapitana. Okay, Nanay Elvira, maraming salamat po. Nakakatawa naman at napunta pa rito. Ayan. So, dyan lang po kayo mamaya ay magpapaalmusal si Mayor. Papakainin namin kayo sa sarado na pa rin Sofitel. Sa Okada tayo kayo sa Soler. Ayan. Okay, Nanay Elvira Mirasol. Ayan. Yung natulungan natin na palitan na yung kinakalawang na yero at butas na bubong. Siya po ay nagpunta rito. Ayan, papasalamat. Thank you, Nanay. Po. At lagi siya nakikinig sa Diyan atin. lang ka lang, Nanay, at yayakapin kita mamaya na maigpit. Tsaka lang kita na muamwa. Ayan. Pero lakay, batiin natin, i-congratulate natin ang nahalal
na miyembro ng Commission on Appointments, si Senator Lito Lapid-Lapid. Nasa si Lito Yes, Lapid-Lapid. Lakay, congratulations, Ninong Sen, ayan. At yan ang kabarate palatuntunan ng daming bayan. Ako po si Deo Macalma. Ito naman po si Sister L. Elaine Apit. Stay safe, everyone. God bless po. Diyos ti Agina, Diyos ti Kumuyog. Bye-bye. You're gonna love Christmas. This time check is brought to you by